By December 2027, that's the earliest po that we can be operational ho. Mula naman Clark International Airport, patungo norte naman, may ginagawa na ho tayong feasibility study. Itong bagong PNR, ang tinatawag nating North-South Commuter Rail. Ang North-South Commuter Rail po ay yung bagong release ng tren po na ginagawa po natin mula Clark, diretso ho Manila, dire-diretso po hanggang Calamba. At yung galing Calamba din naman po, ito po yung dire-diretso din naman po vice versa papuntang Clark International Airport. Dadaan din po ng Metro Manila. 157 kilometers po to, elevated po ito. Ibig sabihin ho, katulad dito ng Line 1, Line 2 at saka Line 3. Ang pagtatayan po ng mga poste at biga po nito ay kung nasaan po mismo yung kasalukuyang release ng PNR. Kung kaya't kinakailangan po ng mga lumang bagod po ng PNR magbigay daan sa NSCR. Itong NSCR po ay kakaiba po sa mga lumang bagon natin sapagkat electric na ho ito, electric trains na ho ito katulad ng Line 1, Line 2, Line 3. Yung kasalukuyang PNR natin ay mechanical, diesel po. At dahil elevated to, hamak mas ligtas po ito kasi katulad ngayon po, hindi ho na tayo pwede magpatakbo na mabilis sa kasalukuyang PNR po kasi baka bigla may tumuwid. Marami hong bahay sa paligid. So may speed restriction po tayo sa mga train operators natin na hanggang maximum of 30 kilometers per hour lang sila. On the average, ang average speed nila is 20 kilometers per hour. Ganun kabagal po. At saka samantalang yung NSCR ho na gagawin natin, 120 kilometers po ito. Ibig po sabihin, mula Clark hanggang Manila, 1 oras lang ho tayo. Okay na. Isa pa ho, yung kasalukuyang PNR ho natin, pag peak hours, every 30 minutes ho ang biyahe. Pag off-peak hours ho, every 1 hour ang biyahe. Sa bagong PNR ho ang ginagawa natin, ay katulad na po ng Line 1, Line 2, Line 3. Depende ho sa pasahero po, every 10 to 15 minutes may bagong biyahe ho. Kung napakaraming pasahero, every 6 minutes pwede ho, may bagong biyahe. Ibig sabihin po, pag tayo ho, hindi ho natin inabutan sa estasyon, yung tren na nauna na po, nakaalis na po, konting pag-aantay lang po, may bagong bagunhon darating. So, bukod dyan ho, may signaling, hamak na safer ho ito kasi may signaling system na ho ito. Ibig sabihin, kung absent-minded ho yung train operator natin, masama ho gising niya, yung bagon ho natin, kung meron ho siya na-detect na magkakaroon ng posibleng aksidente o meron ho siya na-detect na merong unidentified object dun sa tracks, kusya ho siyang hihinto. Hindi na ho kailangan niya ng train operator para huminto yung tren. So, hindi din tulad ngayon ho. Marami hong crossings ngayon dahil on track. Opo. So, pagka yung bago NSCR ho, tuloy-tuloy na ho yung mga sasakyan natin sa mga crossings po. At pagka bumaha ho ng konti, 6 inches, yung mga lumang bagon ho natin, hihinto na po, magpapahupa muna po ng ulan. Pero ngayon ho, pinakahuli ho ito sa biyahe. Kahit bumabaha na ho, makakauwi pa ho tayo sa ating mga tahanan. Ibig sabihin po, balikan na po ang biyahe natin ngayon. Hindi na po kailangan natin mangupahan dito sa Metro Manila kung tayo nag-aaral dito o kaya nagtatrabaho dito. Balikan na ho tayo araw-araw sa Bulacan, sa Pampanga o kaya sa Laguna. At dahil balikan na ho tayo, magkakaroon ng additional housing communities sa Karatig Bayan ng Maynila. Dahil may additional housing communities sa Karatig Bayan ng Maynila, magkakaroon ho ng commercial development doon sa mga areas na malapit ho sa mga estasyon. At kung may commercial development po sa mga malapit na estasyon, ay may employment po.
Kung saan may employment, meron ho tayong economic development. So, ibig po sabihin, madidicongest ang Metro Manila. Dahil madidicongest ang Metro Manila, mababawasan tayo ng traffic dito. Hindi lamang po yan. Yung bagong ginagawa ho nating NCR ngayon, konektado po sa subway. Konektado na po sa Line 1. Konektado na po sa Line 2. Konektado na po sa Line 3. Sa Line 4, nagagawin din po natin papuntang Taytay. Sa Line 7 ho, na papuntang Fairview at saka San Jose. Konektado po ito sa lahat ng mga ito. So, magkakaroon na ho tayo ng seamless connected rail lines among travelers po. Kasalukuyang meron pa hong biyahe ang PNR dito sa Southern Tagalog at Bicol Region. Hindi ho hihinto ang PNR dito sa area na to. Bagkus madadagdagan ng mga biyahe dito dahil yung mga lumang bagon natin dito, ay siya naman dadalhin natin sa mula Calamba hanggang Legazpi City. So ibig sabihin po, ang kabawasan po ng Metro Manila, karagdagan naman po ng Southern Tagalog at saka ng Bicol area. Sa kasalukuyan ho, meron na ho tayong biyaheng Calamba hanggang Lucena at Sipocot, Albay, papuntang Naga at Naga to Legazpi City. By the end of this year, mako-connect na po natin ang mga tulay ho at saka Riles sa Quezon Province. By the end of this year po, tuloy-tuloy na ho ang biyahe natin mula Calamba hanggang Legazpi. So, that's good. Tuloy-tuloy din po ang pag-aayos ho natin ng Riles dito sa lumang alignment po ng PNR. Pinakamaaga hong magiging operational ang Clark International Airport hanggang Valenzuela ay December of 2027. Tuloy-tuloy po ang trabaho natin doon. Ganun ulit po, clearing relocation po ng informal settlers ang nagpapabagal po. But as soon as ma-relocate po natin lahat ng mga kababayan po natin, ay dire-diretso na po ang ang construction po. By December 2027, that's the earliest po that we can be operational ho. Mula naman Clark International Airport, patungo norte naman, may ginagawa na ho tayong feasibility study para hanggang La Union naman po.